Salamat po tay dahil lagi kayong nandyan para sa akin. Basta tandaan mo, kahit na may asawa ka na, nandito pa rin ako kapag kailangan mo ng tulong o di kaya payo. Alam ko naman po yun Nakausap ko na rin pala ang asawa mo. Inulit niya sa akin ang mga pangako niya na mamahalin at aalagaan kanyang mabuti. Alam ko namang tutuparin niya ang pangako niya Oo naman po tay. Mula pagkabata kilala niyo na siya. Kilala niyo rin na mabait ang pamilya niya. Kaya nga naging panatag ng loob ko na siyang naging asawa mo Alam ko po na kaya kayo nalulungkot dahil magkakalayo na tayo. Malapit lang naman ang Maynila Kahit anong oras, pwede niyo kaming dalawin doon. Sige, kapag may oras ako pupunta ako roon Kung hindi nga lang doon natanggap sa trabaho si Kenneth, hindi talaga ako titira sa Maynila. Hindi ko kasi gusto ang buhay sa syudad Iba pa rin kasi kapag nasa probinsya. Kahit anong oras naman pwede kayong bumalik dito kung hindi niyo gusto na manirahan doon Labis na pag-aasikaso sa pamilya at kakulangan ng suporta mula sa asawa ang dahilan kung bakit napapabayaan ng babae ang kanyang sarili. Huwag sana maging dahilan ng pagbabago ng itsura ng asawa para maghanap ng ibang babae. Magandang araw, Miss Gwen, at ganun din sa masusugid na taga-subaybay ng inyong channel. Tawagin niyo na lang akong Trina. 31 na sa kasalukuyan at may 2 anak. Pareho kaming tubong Pampanga ng tatay ng mga anak ko. Mula pa noon, naging libangan ko na ang tumambay sa inyong channel. Isinasabay ko minsan sa gawaing bahay ang pakikinig. Nainganyo na rin akong sumulat. Dahil may naging karanasan din akong kahalintulad ng mga pangyayari sa mga sender nyo. Sana po magustuhan din ng kapwa ko taga-subaybay ang ibabahagi kong kwento. Kumusta na pakiramdam mo? Ayos na naman. Ang baby natin. Kinuha na nurse para paliguan. Nakausap mo na ang mga magulang natin? Oo, kanina. Tuwan-tuwa nga sila Sabi ko lalabas na tayo kaya sa bahay na lang sila dumalaw. Siguradong tuwang-tuwa ang mga magulang mo dahil unang apo nila, tapos lalaki pa. Nagpaplano na nga ng binyag. Sabi ko kailangan pa natin pag-ipunan. Sila na lang daw ang bahala sa gagastusin. Nakakatuwa talaga ang mga magulang mo. Hintayin mo na makita nila ang anak natin. Baka hindi na natin mahawakan kahit sandali. Parang nai-imagine ko na nga ang mga reaksyon nila. Baka makigulo rin ng mga magulang mo. Malamang. Papatalo ba naman sila? Oo nga. Siguradong magkakagulo na sa bahay natin yan. Teka lang. Nagugutom ka ba? Hindi ako nakakaramdam ng gutom Sasabihan na lang kita. Parang inaantok pa ako. Di matulog ka na muna. Ako na ang bahala sa baby natin. Gaya ng inaasahan namin ni Kenneth, pagdating ng pamilya namin naging masaya at magulo ang bahay namin. Sila na rin ang nagplano ng tungkol sa binyag. Napagkasunduan nga na sa probinsya namin sa Pampanga ganapin para makadalo lahat ng kamag-anak at kaibigan namin. Makalipas nga ang 1 taon muli ako nagbuntis. Babae naman ang naging anak namin. Hindi katulad ng panganay namin na naging magarbo ang binyag. Simple at mga kaanak lamang ang imbitado. Medyo nagtitipid na rin kasi kami noon dahil gipit sa budget. Tanging pamilya ko lang din ang nag-ambag noon. Hindi pa ba luto ang ulam? Sandali na lang to. Gutom ka na ba? Oo Kanina pa kumakalaman si Kumura ako. Pasensya ka na Hindi ko kasi namalayan ng oras Tanghali na pala. Nalibang ako sa paglalaba. Natapos mo ba ang labahin mo? Oo. Isasampay ko na lang naman ng mga yon. Ay nako, pati ang mga anak natin siguradong gutom na. Buti nalilibang sa panonood ng TV. Siya nga pala. Malapit na yung piyesta sa amin. Oo nga pala no. Uuwi ba tayo? Oo naman. Nakapagpaalam na ako sa trabaho Matagal na ring hindi nakikita ng mga pamilya natin ang 2 bata. Oo nga Sigurado, miss na nila ang mga bata. Kaya habang hindi pa dumarating yung araw na pag-uwi natin, ayusin mo na yung mga dadalhin nating gamit para walang makakalimutan. Oo, ako na ang bahala sa lahat.
Baka pwede na yan. Kanina pa talaga ako nagugutom eh. Oo, pwede na to. Teka, maghahain na ako Trixie! Josh! Halina kayo mga anak! Kakain na tayo! Mauna na ako sa inyo ng mga batang sumandok ha. Sige lang, ako na ang bahalang magpakain sa kanila. Kapag ganyan na nawiwili sa panonood, hindi sila aalis sa harapan ng TV. Susubuan ko na lang sila. Mabuti pang ang subuan mo na lang para maraming makain. Nagugutom na rin ako kanina pa pero tinitiis ko lang. Habang sarap na sarap sa pagkain si Kenneth, ako naman abala sa pagpapakain sa dalawang bata. Nang makatapos ako sa pag-aasikaso sa mag-aama, isinantabi ko muna ang mga hugasin. Hindi rin muna ako kumain. Isinampay ko muna ang mga damit na nilabahan ko. Naalala ko kasi gagamitin ni Kenneth bukas ang uniform niya. Ang sipag mo naman, Trina. Araw-araw ka yata naglalaba. Oh, kayo po pala Aling Marites. Mahirap po kasing matambakan ng labahin Hindi ka ba tinutulungan ni Kenneth sa mga gawaing bahay? Pagod na po yun sa trabaho. Tsaka gawain ko naman to bilang asawa Ano bang katwiran niyan, Trina? Huhulaan ko. Ultimo pagbabantay sa mga anak nyo, hindi pa magawa ng asawa mo, no? Para ka palang alila Ako, hindi naman po. Masaya ako na asikasuhin ko ang pamilya ko. Ilang taon ka na nga, iha? 28 po. Bakit yun naman biglang naitanong? Wala ka pa palang 30 pero mas mukha ka ng matanda sa tunay mong edad. Nananalamin ka pa ba, ha? Nakita mo ba ang itsura mo? Ano ho ba ang ibig niyong sabihin, Aling Marites? Diretsahin niyo na po ako. Mukha ka ng losyang Aba, matuto ka namang mag-ayos ng sarili mo. Baka mamaya maghanap ng ibang babae ang asawa mo. Hindi po ako magagawang ipagpalit ni Kenneth sa ibang babae. Mahal niya ako at ang mga anak namin. Sa tingin mo, sapat na ang mahal kayo para hindi ka niya ipagpalit sa iba? Ang mga lalaki, kalimitan sa kanila sa panlabas na anyo tumitingin. Pasensya na po kayo, Aling Marites. Marami pa po akong importanteng gagawin sa bahay. Hindi ko naman dinibdib ang mga sinabi ni Aling Marites. Kilala kasi ang may edad ng babae sa pagiging mahadera at tsismosa. Hindi lang naman ako ang naging biktima ng matabil niyang dila. Marami kami. Iniwasan ko na lang siya sa abot ng makakaya ko. Madali lang naman yun sa akin dahil hindi naman ako palalabas ng bahay. Dumating ang araw ng pag-uwi namin sa probinsya. Maaga pa lang gumising na ako para maghanda ng almusal namin. Nakagayak na silang tatlo pero ako naghahanap pa rin ng may susuot. Noon ko lang nalaman na wala na pala akong maayos na damit. Isang simpleng blouse lang ang sinuot ko at maong na pantalon. Mabuti naman nakauwi kayo. Opo, Tay. Matagal na palang plano ni Kenneth ang pag-uwi dito sa atin. Nasaan ang asawa mo? Nandun po siya sa kanila. Tay, pwede bang dito kami tumuloy? Ang dami kasing bisita sa bahay ng mga biyenan ko Wala na kaming mapipwestuhan. Oo naman. Marami ba silang handa? Opo, 3 baboy po ang kinatay nila Hindi na nga ako nakatulong. Bantayan pa kasi itong dalawa Bukas na lang po kami babalik doon. Kumain na ba kayo? Opo, kumain na kami bago pumunta rito. Ay, siya nga po pala. Kumusta na kayo dito? Si nanay po. Nandun sa ate mo. Sana muna kasi nagbabantay sa mga pamangkin mo. May nangyari po ba kay na ate? Ilang araw na kasi nasa ospital ang bayaw mo. Napagtripan ng mga tambay Buti nga hindi napuruhan. Nako, ang dami na talagang masasamang tao ngayon. Ang bait na nga ng bayaw ko, nagawa pang saktan. Iba na talaga ang panahon ngayon. Ang hirap na rin magtiwala. Sinabi niyo pa po. Kaya ako umiiwas na ako sa mga tao. Mas gusto kong nasa loob lang ng bahay. Ibig bang sabihin wala kang kaibigan sa lugar niyo? Busy ho kasi ako sa pag-aasikaso sa mag-aama ko Wala na akong oras para makipagkaibigan. Baka naman napapabayaan mo ng sarili mo ha. Dapat bigyan mo rin ng panahon ng sarili mo. Mula po nung mag-asawa ako, priority ko na ang pamilya at hindi ang sarili ko. Sige, ikaw na nga ang bahala. Nakikita ko naman na masaya ka
Sobrang saya ko po, Tay. Wala na akong mahihiling pa. Sandali ako nagpahinga sa pag-aalaga sa mga anak ko. Si tatay at ang isa kong kapatid muna kasi ang nagbantay sa kanila. Noon ko lang naramdaman ang matinding pagod, kaya hindi ko na malaya na makakatulog ako. Madilim na sa labas nang magising ako. Narinig ko ang masayang kwentuhan sa sala kaya lumabas na ako. Nandun ang isa ko pang kapatid na babae na sumunod sa akin. Si Emmy. Masaya yata ang pinag-uusapan niyo, ha? Ate, kanina ka pa namin hinihintay na magising eh. Totoo nga palang sinabi ni na Kuya Peter sa'yo. Na ano naman? Namukha ka ng losyang. Ang tanda mo na ring tingnan. Amy, ngayon lamang umuwi ang ate mo kung ano na yung sinasabi mo. Totoo naman tayong sinasabi ko eh. Bata pa si ate pero mukha na siyang matanda dahil losyang na. Hindi ka ba talaga titigil ha? Hayaan niyo na lang po, Tay. Baka nagbibiro lang si Emmy. Mabuti pa humingi ka ng sorry sa ate mo. Hindi na po kailangan. Para yun lang eh. Maliit na bagay lang naman po yan. Pasensya ka na ate ha. Joke lang naman yun eh. Okay lang. Tumatanggap naman ako ng biro eh. O, Tay. Umiti na kayo. Masyado naman kayong seryoso eh. Mabuti pa maghain ka na ng hapunan, Emmy. Sigurado na gutom na ang ate at mga pamangkin mo. Walang imik na sumunod si Emmy. Nasundan ko pa ng tingin ng kapatid ko. Si Itay naman umiwas ng tingin sa akin at ibinaling na lang ang mga mata sa mga apo. Kinabukasan naman maaga kaming sinundo ni Kenneth papunta sa kanila. Sa tanghali naman pupunta sina tatay at iba kong kapatid. Masaya naman ang piyesta. Yun nga lang hindi man lang ako nakatulong sa pagliligpit. Pasensya na kung hindi man lang ako nakatulong sa pamilya mo, ha. Nakakahiya tuloy. Ayos lang. Naiintindihan ka naman ni nanay. At saka meron naman silang inupahan na magliligpit eh. Siya nga pala. Hindi pa rin nagbago ang mga kaibigan mo, ha. Lalo na si Christina. Parang hindi tumanda. Gumanda pa lalo. Diba, dalawa rin ang anak niya? Maalaga kasi sa sarili. Gusto ko nga sanang makipagkwentuhan sa kanila kanina eh. Kaya lang, parang umiiwas naman sila. Uy, bakit mo naman nasabi yan? Napansin ko lang naman. Sila-sila lang ang nagkwekwentuhan eh. Baka naman kasi nangungulit ang mga anak natin. Ano ka ba? Natural lang sa bata ang makulit. May mga anak din naman sila. Oo nga, pero hindi nila sinasama sa mga ganitong okasyon. Ano ba ang ibig mong sabihin, ha? Na sana, iniwan ko na lang ang mga anak natin? Wala naman ako sinasabi na iwan mo. At saka bahay na rin natin to. Hayaan mo na nga nangyari. Mabuti pa nga. Hindi lang tayo nagkakaintindihan eh. Huwag mo na ring isipin na hindi sila masaya na makita ka. Okay lang naman kung nag-iba na sila ng pakikitungo sa akin. Ganyan talaga ang buhay eh. Ay, bukas nga pala. Maaga tayong aalis ha. Pakiayos na lang yung mga gamit natin. Kenneth, pwede bang dun muna ako kay na tatay? Gusto ko kasi silang makasama eh. Oh, pwede naman. Basta ba pagdaan ko bukas, handa na kayo ng mga bata. Oo, salamat. Ihahatid mo na ba kami ngayon? Mag-tricycle na lang kayo. Malapit lang naman ang sa inyo eh. At saka marami pa akong gagawin dito. Oo, sige. Ipara mo na lang kami ng tricycle. Nagulat naman si Itay na makita kaming bumaba ng tricycle bitbit ang mga gamit namin. Akala kasi niya dun kami sa bahay ng mga biyanan ko matutulog. Natuwa naman sila dahil makakasama pa nila ng isang gabi ang mga anak ko. Nakipiesta pa po ba kayo sa iba, Tay? Ay, hindi na. Pagkagaling sa inyo, umuwi na kami rito. Gusto lamang naming pagbigyan ng mga biyanan mo. Kapag nakauwi na po kami ng Maynila mamimiss ko po kayo. Parang bitin ng 2 araw eh. Kami rin naman eh. Mamimiss ko lalo ang mga apo ko. Magiging tahimik na naman ang bahay na ito. Kung malapit lang po sana kami, kahit araw-araw kaming uuwi. Kaya lang mahal din ang pamasahe at saka ang mga bilihin. Umuupa lang din kami ng bahay. Wala bang pwedeng pasukan si Kenneth dito sa malapit sa atin? Meron naman po. Kaya lang mas malaki pa rin ang sahod niya sa Maynila. Ang presyo ng mga bilihin dito halos kapantay na lang din. Sa bagay nga. Pero kung may makukuha sana siya,
mas maigi kung dito na lamang kayo. Para may katuwang ka rin sa pag-aalaga ng mga anak mo. Kaya ko naman po silang alagaan, Tay. Pati yung mga gawaing bahay. Alam ko naman yun. Kaya lamang napapabaya mo na ang sarili mo eh. Totoo po siguro ang sinabi ni Emmy na losyang na ako. Hindi totoo yan. Para sa amin ng nanay mo, ikaw pa rin ang pinakamaganda. Kaya lang naman po napapabayaan ko na ang sarili ko dahil sa pag-aasikaso sa binuo kong pamilya eh. Alam naman namin yon. Walang katulad ng pagsasakripisyo mo alang-alang sa pamilya mo. Kaya lamang, isa sa napansin namin yung bagong suit ng asawa mo at mga anak mo. Pormang-pormang asawa mo. Pero ikaw lumang suit at nakatsinelas lamang. Hindi ka ba binibigyan ni Kenneth kahit pambili ng damit? Sabi ko nga po sa inyo, mahal ang tumira sa Maynila. Kahit malaki ang sahod ng asawa ko, tama lang sa pang-araw-araw na gastusin ang ibinibigay niya. Dapat pinaglalaanan ka rin niya ng pambili mo ng bagong damit. Hindi yung siya na lang lagi. Hayaan niyo na po, Tay. Hindi naman ako umaalis ng bahay eh. Kahit na. Katulad ngayon, umuwi kayo rito. Ganyan ang ayos mo. Siguro naman matagal niyo rin pinaghanda ng pag-uwi niyo rito. Hindi man lang ba naisip ng asawa mo na bilhan ka ng isusuot? Hindi ba niya naisip na harap ka sa pamilya niya at mga kaibigan? Pagod din kasi si Kenneth sa trabaho, kaya hindi na rin niya naalala. Kahit na, kung tinuturing ka niyang asawa, hindi niya yung makakaligtaan. Kahit hindi ako nabibilhan ng mga bagong damit ni Kenneth, mabuti po siyang asawa sa akin at ama sa mga anak namin. Sana hindi magbago ang pagtingin niyo sa asawa ko dahil lang dyan. Hindi na nakipagtalo pa sa akin si Itay. Nang gabing yun, kahit hindi namin kasama si Kenneth, masaya kami nagsalo-salo sa hapunan. Umuwi rin si Inay para makasama kami bago lumuwas ulit bukas. Kinabukasan habang nasa kusina kami ni Inay, nasa labas naman si Itay. Siya na lang daw ang mag-aabang sa pagdating ni Kenneth. Nag-aagaw liwanag pa lang dumating na ang asawa ko kasama ang pinsan. Sakay sila ng tricycle ng huli na siyang maghahatid sa amin sa sakayan paluwas. Handa na po ba mag-iina ko, Tay? Oo, kanina pa. Kenneth, pwede ba kitang makausap kahit sandali lamang? Sige po, Tay. Ano po bang gusto niyong pag-usapan? Mula na magpakasal kayo ni Trina, malaki na nakita naming pagbabago sa kanya, lalo na sa itsura niya. Nag-aalala lang ako na baka ipagpalit mo siya sa ibang babae. Naku, malabo po yan. Mahal ko si Trina at ang mga anak namin. Hindi ko magagawang magloko. Malaki ang tiwala ko sa iyo. Sana wag mong sirain. Hindi ko po gagawin yon, Tatay Ruben. Kung ano ang pangako ko sa inyo noon, tinutupad ko pa rin hanggang ngayon. Narinig ko kasi kahapon ang usapan niyo ng mga barkada mo. Nag-aalala lamang ako na baka madala ka sa panunukso nila. Nagbibiro lang sila. Alam naman nila na pamilyado na akong tao eh. Hinihintay ko nga na ipagtanggol mo si Trina pero nakitawa ka pa sa kanila. Pasensya na po, Tay. Medyo lasing na rin ako kahapon kaya hindi na rin makapag-isip ng maayos. Nandito na pala mag-iina mo Mag-ingat kayo sa biyahe ha. Inaasahan ko na hindi ka magbabago kahit anong mangyari. Makakaasa po kayo, Tatay Ruben. Isang buwan na kami nakakabalik ng Maynila nang mapansin ko ang kakaibang ikinikilos ni Kenneth. Malimit din siyang gabi na kung umuwi. Ang dahilan niya, lagi siyang nag-o-overtime para malaki ang maipon namin. Ni minsan hindi ko siya pinagdudahan sa ginagawa niya. Nang araw na yon maaga siyang umuwi na ipinagtataka ko. Dumiretso siya agad sa kwarto namin at kinuha may kalakihang bag. Mas lalo akong nagulat at naguluhan na rin sa mga sunod niyang sinabi. Ha? Uuwi tayo ng probinsya? Ako lang ang uuwi. Babalik din naman ako agad kailangan ko lang makasiguro na ayos na ang lagay ni Kuya Benji. Kailangan ba talaga na umuwi ka pa? Pwede mo namang tawagan na lang sa cellphone yung isa mong kapatid Mas gusto ko nga kasing makasiguro na ayos lang siya sa nangyaring aksidente. Sumama na lang kaya kami ng mga bata. Huwag na. Magiging abala lang kayo sa akin. Ano? Yun lang ba ang tingin mo sa amin ng mga anak mo? Malaking abala lang sa'yo.
Ay, ang ibig ko sabihin, imbis na nakatuon lang ang atensyon ko sa kapatid ko, iintindihin ko pa kayo. Mabuti sana kung malalaki na mga anak natin, pareho pang alagain. Naintindihan ko na. Kailan ka nga pala babalik? Baka abutin ako ng 1 linggo dun eh. Ano? Ganun katagal? Alam mo wala kami kasama ng mga bata dito, Kenneth. Wala namang masamang mangyayari sa inyo dito eh. Sa tagal ba naman nating nakatira dito? Kahit na. Mahirap magtiwala sa panahon ngayon. Tsaka, alam mo naman na hindi ako malapit sa mga taga rito eh. Paano ko hihingi ng tulong kung sakali? Sa tagal ba naman nating nakatira dito hindi mo natutunan makipagkaibigan sa mga taga rito? Uunahin ko pa ba ang makipagkaibigan? Dito pa lang sa bahay, ubus na ang oras ko eh. Paano mauubos ang oras mo? 2 lang naman ang inaasikaso mo. Lagi naman akong wala dito sa bahay. Konti lang naman ang gawaing bahay. Akala mo yata, madali lang ang maging taong bahay. Ang hirap kaya. Mas mahirap ang ginagawa ko. Ako nagtatrabaho maghapon para maitaguyod lang ang pamilya natin. Ano ba to? Kompetisyon? Kung sino ang mas mahirap ang trabaho? Pwede ba, Trina? Tigilan na muna natin ang pagtatalo. Kailangan kong abutan ng last trip pa uwi sa atin. Pasensya na. Pero sana naman, wag ganun katagal. Pipilitin kong makabalik agad. Ito nga pala ang pera. Pagkasyahin mo na lang. Kung kukulangin yan, kumuha ka na muna ng ulam sa tindahan. Mag-iingat ka sa biyahe mo. Kung may pagkakataon, puntahan mo naman sina tatay sa amin. Tinulungan ko na si Kenneth na maglagay ng damit sa bag niya. Napasulya pa ako nang damputin niya ang pabango at ilagay sa bulsa ng bag. Hindi ko maiwasang mapakunot ng noo. Mahal kasi ang pabango na yun at tuwing espesyal na okasyon lang niya ginagamit. Hindi na rin ako nakapagtanong dahil nagmamadali na siyang umalis. Nang wala na si Kenneth, napatitig ako sa perang iniwan niya. Baka 2 o hanggang 3 araw lang yon at kailangan ko pang tipirin. Mahigit 1 linggo ring nawala si Kenneth. 2 beses lang din siyang tumawag nun at lagi pang nagmamadali. Hindi ko tuloy nakamusta ang kapatid niya. Naplansya mo na ba lahat ng damit na pampasok ko sa trabaho? Oo. Papasok ka na ba bukas? Uy, kailangan na. Kenneth, may nakuha kasi kami sa tindahan. Baka naman may pera ka pa dyan. Baka pwede mong pakiusapan muna na kung maaari, sa darating na sahod na lang bayaran. Naubos kasi ang pera ko dahil sa kapatid ko eh. Kumusta na nga pala si Kuya Benji? Ay, ayos na ang lagay niya. Yun nga lang, ang laki na nagastos namin. Pera lang naman yun. Pwede pang kitain. Ang mahalaga ligtas na ang kapatid mo. Oo nga. Alam ko, pagod ka. Kaya magpahinga ka na muna. Lalabhan ko lang ang mga inuwi mong damit. Oo nga, ilang gabi rin akong puyat eh. Kukuha na rin ako sa tindahan ng ulam natin ngayon. Mabait naman si Aling Chone. Kailangan talagang matuto kang makisama sa mga taga rito. Gaya niyan, pinautang ka sa tindahan. Mabuti mabait yung may-ari. Gagawin ko na nga eh. Ayoko naman na isipin nila na suplada ako. Tama lang yan. Alalahanin mo na lagi akong wala sa bahay dahil sa trabaho. Ay paano kung magkaroon ng emergency? Siyempre, sa mga kapitbahay ka rin naman lalapit para humingi ng tulong. Naisip ko nga rin yan eh. Nako, naaabala na kita sa pamamahinga mo. Maiwan na kita ha. Hinarap ko muna ang paglalaban ng mga maruruming damit ni Kenneth. Habang inaalis ko sa bagang mga marurumi, may isang damit akong napansin na parang amoy pabango ng babae. May nabubuong hinala sa akin pero agad ko rin yung inalis sa isipan ko. Baka pabango lang ng nanay niya o kaya naman ng kapatid niya na dumikit sa kanya. Nung bandang hapon, lumabas naman ako para kumuha muna ng uulamin namin sa tindahan. Pabalik na ako noon nang makasalubong ko si Aling Marites. Mahigit 1 linggo ko yatang hindi nakita si Kenneth Nagkaroon po ng emergency sa kanila, kaya umuwi muna siya. Tapos wala man lang iniwan na pera sa inyo, kaya umuutang ka sa tindahan ni Chona. Nag-iwan naman po siya, kaya lang nagkulang po eh. Sabi ko nga, may emergency sa kanila.
Ang mga lalaki talaga magdadahilan lang para lang makagawa ng kalokohan. Ano po ba ang ibig niyong sabihin, ha? Hindi ko na kasi nagugustuhan ng lumalabas sa bibig niyo eh. O wag ka magalit, iha. Sa maniwala ka man o sa hindi, nagmamalasakit ako sa'yo. Pasensya na po, Aling Marites ha. Pero hindi ko kailangan ng pagmamalasakit niyo kung sisirain niyo lang ang pamilya ko. Buti sana kung hindi kayo kilala sa pagiging tsismosa sa lugar na ito. Madali lang kasing manghusga ang mga tao kahit hindi naman nila ako lubusang kilala. Kung wala na kayong sasabihin, aalis na ho ako. Kailangan ko pa kasing magluto ng hapunan namin. Sandali lang, iha. May sasabihin pa ako. Ano po yun? Hindi ako sisira sa pamilya mo kundi ibang tao. Huwag ka sanang magbulag-bulagan sa ginagawa ng asawa mo. Sige, mauuna na rin ako, ha? Naging palaisipan sa akin ang mga sinabi ni Aling Marites. Hanggang makauwi, tulala ako. Naabutan ko namang gising na ang mga anak ko at nag-iiyakan. Bakit ngayon ka lang? Sa tindahan ka lang naman pumunta sobrang tagal mo. Nagising tuloy ako sa iyak ng mga bata. Pasensya ka na. Hinarang pa kasi ako ni Aling Marites eh. Sa dami naman ang pwede mong kausapin yung matandang tsismosa pa na yun. Hindi ko naman talaga siya kinakausap eh. Siya lang yung laging lumalapit sa akin. Ano naman na sinabi ng babaeng yun? Kung ano-ano lang na wala namang katuturan. Hindi na rin naman ako makakatulog. Ang mabuti pa, magluto ka na lang ng maaga. Patahanin mo rin sa pag-iyak ang dalawang bata. Bakit hindi mo mapatahan? Mga anak mo rin sila ha? Ikaw ang hinahanap Dahil sa pagiging abala mo sa trabaho, lumalayo na ang loob sa'yo ng mga anak natin. Wala ka ng oras para sa kanila. Hindi mo na nagagawang ipasyal man lang sila. Kita mo nga nakagagaling ko lang sa problema tapos gusto mo gumastos na naman ako. Hindi ko naman sinasabi na ngayon mo sila ipasyal. Sa ibang pagkakataon sana, gaya ng dati. Ayoko mangako dahil alam mong busy ako at wala rin akong budget. Pati ba yung ipon natin na nasa iyo nagastos mo? Oo naman. Alangan naman na hindi ako maglabas ng pera. At saka ipon ko naman yun. Walang masama kung itulong sa kapatid ko. Hindi ko naman sinabi na huwag kang tumulong. Pero sana naman, Kenneth, magtira ka kahit konti. Wala na tayong magagawa. Naubos na Hindi man lang kami nakinabang ng mga anak mo. Mag-iipon na lang uli ako. Wala naman ako nagawa kahit nakakaramdam ako ng panlulumo. Hindi man lang kasi sinabi ni Kenneth na balak niyang gastusin ang naipon niya. Akala ko kasi iniipon niya yun para sa kinabukasan ng mga anak namin. Nang mga sumunod na araw, lagi na namang ginagabi sa pag-uwi si Kenneth. Dahilan niya overtime sa trabaho para mabilis daw siyang makaipon. Ang hindi niya alam sa tuwing gabing umuwi siya may mga matang nakasubaybay sa kanya. Naku! Ay, tinakot niyo naman ako, Aling Marites. Akala ko kung sino na yung biglang lumabas sa dilim Masyado ka naman palang matatakotin, iho. Kahit naman kasi sino magugulat sa inyo. Sino nga pala yung babaeng laging naghahatid sa'yo, ha? Babae? Sinong babaeng tinutukoy niyo? Huwag ka na magkaila pa. Alam ko na kaya kagabi na umuwi dahil meron kang ibang babae. At yun ang laging naghahatid sa'yo. Hindi ko alam ang sinasabi niyo. Huwag ka munang umalis, iho. Kinakausap pa kita. Malalim na ang gabi. Hinihintay na ako ng asawa ko. Paano mo kaya nagagawang lokohin ng asawa mo na buong buhay niya walang ginawa kundi pagsilbihan ka? Hindi ba kayo titigil, ha? Bakit naman ako titigil? Oras na may masabi kayo sa asawa ko, humanda kayo sa akin. Wala ka bang nanay at hindi ka marunong rumespeto sa matanda, ha? Hindi naman kayo karapat dapat irespeto Wala kayong alam kundi ang makialam sa buhay ng iba. Ang sabihin mo, natatakot ka lang na malaman ng asawa mo na meron kang ibang babae. Hindi rin maniniwala sa inyo si Trina. Kilala ko ang asawa ko. Mabilis nang tumalikod si Kenneth at hindi na pinansin ang pagtawa ng matandang babae. Pagdating sa bahay, napabalikwas pa ako ng bangon sa sofa. Hindi ko na malayang nakatulog pala ako sa paghihintay sa kanya.
Bakit diyan ka na naman natulog? Di ba sabi ko sa'yo, wag mo na ako hintayin dahil may dala naman akong susi? Hindi ko naman kasi alam na makakatulog ako eh. Kumain ka na ba? Oo, kanina pa. Mukhang mainit ang ulo mo ah. Paanong hindi init ang ulo ko? Nakasalubong ko si Aling Marites kanina. Ha? May sinabi ba siya na hindi maganda? Wala naman. Nagulat lang ako nang bigla siyang sumulpot sa harapan ko. Alam mo naman na mainit ang dugo ko sa babaeng yun eh. Pagpasensyahan mo na lang. Ganun lang talaga yun. Kahit anong mangyari, iwasan mo ang matandang yun ha. Huwag mo rin paniniwalaan ang mga sinasabi niya. Hindi naman talaga ako naniniwala sa kanya eh. Tsaka kapag nakikita ko siya, malayo pa lang, umiiwas na ako. Mabuti naman. Kenneth, baka naman pwede mo akong bigyan ng pera. Di ba binigyan na kita? Sa mahal kasi ng bilihin ngayon, konti lang ang nabibili ko eh. Hindi ko man lang mabilhan ng masarap na ulam ang mga bata. Baka pwedeng bawasan mo muna ang ipon mo. Magpasalamat ka nga at nakakakain kayo kumpara sa iba na walang-wala talaga. Tapos nagre-reklamo ka pa? Hindi naman ako magre-reklamo. Tama na nga. Pagod ako. Gusto ko na magpahinga. Saka na tayo mag-usap. Wala akong nagawa kundi ang mapabuntong hininga na lang. Ilang sandali pa sumunod na ako sa kanya sa kwarto namin. Naabutan ko pa siyang hawak ang cellphone niya. Nang makita niya ako, agad niya yung tinago. Kinabukasan, nagtiis kami ng mga anak ko sa noodles lang dahil wala na talagang budget para sa ulam. Nahihiya naman akong mangutang sa tindahan dahil may utang pa kami nung nakaraan. Habang nag-iisip ako ng solusyon sa problema, biglang may kumatok. Pagbukas ko ng pinto, si tatay ang bumungad sa akin. Ginulat niyo naman po ako sa pagdating niyo. Lumuwas kasi sina Tio Rico at Tia Agnes mo para mamili ng paninda nila. Kaya naisipan ko na rin sumabay para makalibre ng pamasahe. Kumusta na kayo rito ng mga apo ko? Ayos lang naman po, tay. Kumain na po ba kayo? Teka lang ah, uutang lang ako sa tindahan. Bakit ka naman uutang? Wala ka bang pera dyan? Ubus na po kasi yung ibinigay ni Kenneth eh. Malayo pa ang sahod niya. May dala naman akong pagkain dito. Ito na lamang ang pagsaluhan natin. Huwag ka nang umutang. Sige po, tay. Pasensya na ho kayo ah, kung wala man lang akong may alok sa inyo. Magtapat ka nga sa akin, anak. Nagkukulang ba sa inyo si Kenneth? Hindi naman po, tay. Kaya lang nagipit kami nung nakaraan dahil sa pagkakaaksidente ng kapatid ni Kenneth. Sinong kapatid niyang naaksidente? Si Kuya Benji po. Mahigit 1 linggo nga pong nasa probinsya si Kenneth dahil dun sa nangyari. Kaya nga po, naubos ang perang ipon namin dahil sa pagtulong sa gastusin. Hindi ko alam kung bakit yan ang sinabi ng asawa mo sa'yo. Baka dahil ayaw kanyang isama pa uwi. Ano ang ibig niyong sabihin, tay? Ikinasal na ang kapatid niya. Iilan lamang ang imbitado sa kasal. Kahit nga kami hindi inimbite. Akala ko nga hindi siya makakapunta. Hindi ko ho kayo maintindihan. Bakit kailangang magsinungaling sa akin ni Kenneth? Hindi kaya mayroong ginagawang kalokohan ng asawa mo? Ano naman pong kalokohan? Hindi ko alam, Iha. Pero masama ang kutob ko. Hindi po kaya siya nagsinungaling dahil ayaw niya akong isama? Baka ikinahihiya niya ako sa mga tao. Maaari din. Wala ka bang napapansin na kakaibang ikinikilos ng asawa mo nitong mga huling araw? Wala naman po. Maliban lang sa pag-uwi niya ng gabi dahil lagi siyang nag-overtime sa trabaho. Pakiramdaman mo kung anong ginagawa ng asawa mo. Baka nga may ginagawa na siyang kalokohan. Tawagin mo rin ako kapag nagpaalam siyang uuwi sa kanila. Babantayan ko ang kilos niya kapag nandun siya. Natatakot po ako, tay. Na baka meron akong matuklasan na ikakasama ng loob ko. Kailangan mong magpakatatag alang-alang sa mga anak mo. Opo, tay. Nagpapakatatag naman ako para sa kanila eh. Ito ang lagi mong tatandaan. Kahit na anong mangyari, narito lamang kami ng pamilya mo. Hinding-hindi ka namin pababayaan. Tumawag ka lamang kapag may problema. Nung hapon kinailangan na rin umalis ni Itay. Dinaanan na kasi siya ng tsuhin at tsahin ko dahil tapos na sa pamimili ng mga paninda. Sa Divisoria kasi namimili ang mag-asawa.
na itinitinda nila sa maliit na pwesto sa harap ng bahay nila sa lugar namin. Nang dumating si Kenneth nung gabi, binanggit ko sa kanya ang pagdalaw ni Itay. Natigilan siya sandali at biglang naging asiwa. Hindi ko na rin napigilan na banggitin ang tungkol sa naganap na kasal ng kapatid niya. Bakit kailangan mong magsinungaling sa akin? Hindi naman ako nagsinungaling sa'yo. Sa tingin mo kaya, hindi malalaman ni Itay kung sakaling naaksidente ang kapatid mo? Yung kasal nga nalaman niya kahit iilan lang ang inimbita niyo. Oo na, aminin ko na. Hindi nga na-aksidente ang kapatid ko kundi kasal niya. O ano, masaya ka na? Bakit kailangan mong magsinungaling sa akin, Kenneth? Bakit gumawa ka pa ng kwento? Baka kasi magpumilit ka pang sumama Anong masama? Asawa mo naman ako. Nakakahiya kasi kung isasama kita. Hindi ka naman marunong magayos. Mga sosyal kasi yung pamilya ng babaeng napangasawa ni Kuya Benji. Ano na lang ang sasabihin nila kapag nakita ka? Kinakahiya mo ba ako sa kanila, ha? Dahil losyang na ako, napabayaan na ang sarili. Kasalanan mo naman kasi yan Kasalanan ko ba na kayo ang priority ko ng mga bata? Na mas pinili ko na asikasuhin kayo kesa sa sarili ko? Palibhasa kasi, hindi mo nakikita ang ginagawa ko dito sa bahay. Ano ba ang ginagawa mo rito sa bahay para kalimutan ng pag-aayos sa sarili? Ni pagsuklay hindi mo na magawa. Alam mo ba na gusto ko rin sanang bumili ng mga bagong damit para naman magmukha akong maayos tingnan? Pero sa tuwing hihingi ako sa'yo, ang dami mong sinasabi. Pero yung ipon mo, ganun mo lang kabilis na ibinigay sa kapatid mo. No ngayon, ako naman ang naghahanap buhay sa atin. Kaya karapatan ko kung kanino ko ibibigay ang pera ko. Kenneth, hindi mo man lang ba ako pinahahalagahan bilang asawa mo, ha? Kung gusto mo kasing mabili ang gusto mo, dapat may trabaho ka rin. Paano ako magtatrabaho? Sinong mag-aalaga sa mga anak natin? Bakit yung iba? Nagagawa naman makapagtrabaho kahit may mga anak na. Huwag mo naman akong ikumpara sa kanila dahil ibang sitwasyon natin. Kapag ayaw talaga, maraming dahilan. Yun ba ang tingin mo, ha? Na ayoko lang magtrabaho? Dapat kasi tinutulungan mo rin ako sa gastusin dito sa bahay. Hindi yung naghihintay ka lang bigyan ko. Tapos paghahanapan mo pa ako porke hindi mo lang mabili ang gusto mo. Aba, hindi biro ang pagbabayad sa bahay, tubig at kuryente. Tapos pagkain nyo pa. Obligasyon mo kaming suportahan ng mga anak natin. Sabihin mo nga, napapagod ka na ba, ha? Alam ko naman ang obligasyon ko pero sana naman tulungan mo ako sa gastusin dito sa bahay. Sige, hanapan mo ako ng magbabantay ng mga bata. Magtatrabaho ako. Ang hina naman ng ulo mo. Maraming pwedeng pagkakitaan kahit nasa bahay ka lang. Hindi mo kailangan maghanap ng mag-aalaga sa mga anak natin. Sino bang kakilala mo na kumikita sa bahay lang? Si Christina. Kahit nag-aasikaso siya sa pamilya niya, kumikita pa rin siya kahit nasa bahay. Kasi madiskarte siya kumpara sa'yo. Higit sa lahat, hindi siya losyang nakatulad mo. Biglang bumalik sa alaala ko ang itsura ni Christina. Mahigit 30 na ang babae pero mas mukhang bata pa sa akin. Hindi ko maintindihan kung bakit sa kanya ako ikinukumpara ni Kenneth. Nang sumunod na araw, hindi ako kinikibo ni Kenneth. Pagkatapos ng mga ginawa niya sa akin, siya pa ang may ganang magalit. Minsan hindi siya umuwi. Hindi rin niya sinasagot ang tawag ko. Lingid pala sa akin, umuwi na naman siya sa kanila. May nakapagsabi naman kay tatay kaya pinuntahan niya ang asawa ko. Tatay Ruben, ano pong ginagawa niyo rito? Hindi ba dapat akong nagtatanong sa iyo niyan? Anong ginagawa mo rito? Bakit hindi mo kasama mag-iina mo? Uuwi din po kasi ako bukas despedida po kasi ng kaibigan ko kaya nandito ako ngayon. Gusto ko lamang ipaalala sa iyo. Hindi ka na binata para gawin kung anong gusto mo. Pamilyado ka ng tao. Dapat alam mo ang prioridad mo. Alam ko po yan. Hindi nyo kailangang ipaalala. Minsan lang naman akong umuwi dito kailangan ko rin namang mag-relax. Naiisip mo ba yan samantalang si Trina walang tigil sa pag-aasikaso sa inyo? Napabayaan na nga niya ang sarili niya Nasa kanya naman yun Nasa bahay lang naman siya pero hindi man lang niya nakuha na mag-ayos ng sarili.
Sana naman bigyan mo rin ng oras ang pamilya mo para hindi nag-iisip ang asawa mo na may ginagawa kang kalokohan. Wala po akong ginagawang masama. Puro trabaho lang ako. Nasa labas ng gate ng mga oras na yun sina Tatay at Kenneth. Magpapaalam na sana si Itay nang biglang sumulpot si Christina. Love, nandyan ka lang pala. Kanina pa kasi kita hinahanap eh. Ah, may kausap ka pala. Nandito pala kayo, Mang Ruben. Tama bang narinig ko na tawag mo sa manugang ko? Tay, magkababata po kami ni Christina. Yun na po ang tawagan namin mula pa noon. Huwag niyo naman sanang bigyan ng mali siya. Sa tingin mo kayo malilin lang niyo ako? Totoo po yun, Mang Ruben. Alam din ng pamilya niya na yan din ang tawagan namin. Huwag sana kayong mag-isip ng masama. Lalo na't nandito ako sa bahay ng mga magulang ko. Sana nga nagsasabi kayo ng totoo. Ay, salamat naman umalis na ang matandang yun. Ano ba kasi ang ginagawa niya rito? Hindi ko nga alam eh. Basta na lang siya sumulpot dito. Halika na nga sa loob. Katatapos lang namin mag-usap ni Itay. Nalaman ko umuwi si Kenneth sa kanila gaya ng hinala ko. Napaiyak na lang ako dahil pakiramdam ko wala na akong halaga sa asawa ko. Ang daming tanong sa isip ko kung saan ba ako nagkulang bilang asawa. Hanggang inabot na ng gabi hindi pa rin umuwi si Kenneth. Nasa labas ako ng inuupahan namin at nakatanaw sa kawalan. Mukhang malalim ang iniisip mo ah. Kayo po pala, Aling Marites. May kailangan po ba kayo? Wala akong kailangan sa'yo. Baka ikaw meron. Wala rin ho akong kailangan sa inyo. Sige ho, papasok na ako sa loob. Sandali lang iha. Mag-usap muna tayo. Tungkol naman ho saan? Tungkol sa asawa mo at sa babae niya. Ho? Walang ibang babae ang asawa ko. Huwag niyo siyang gawan ng kwento gaya ng iba. Kahit kailan hindi ako gumawa ng kwento. Lahat ng sinasabi ko puro totoo. Sinasabi lang ng iba na gumagawa ako ng kwento dahil hindi nila matanggap na totoo ang sinasabi ko. Gaya mo na pilit pa rin nagbubulag-bulagan. Tigilan niyo na nga ho ako. Huwag niyong sirain ang pamilya ko gaya ng ginagawa niyo sa iba. Sanay naman ako na lagi akong nasisisi. Imbes na magpasalamat sila. Wala naman pong dapat ipagpasalamat sa inyo eh. Mabuti pa, umuwi na lang kayo sa inyo at magkulong sa bahay para hindi kayo nakakaperwisyo. Sa nakikita ko sa'yo, mukhang nahusgahan mo na ako. Perwisyo palang tingin mo sa akin. Meron pa sana akong sasabihin pero tumalikod na si Aling Marites. Nakonsensya naman ako sa inasal ko sa matandang babae. Hindi naman kasi kami tinuruan na maging bastos ng mga magulang namin sa ibang tao. Kahit ano pa ang estado nito sa buhay. Mainit lang kasi ang ulo ko at siya ang napagbuntunan ko. Mukhang hindi na darating si Kenneth kaya pumasok na lang ako sa loob ng bahay. Kinabukasan na ng tanghali siya dumating. Sakto namang katatapos lang namin mag-usap ng kapatid ko. Oh, bakit ka umiiyak? Katatawag lang kasi ni Emmy. Isinugod daw si tatay sa ospital dahil sa paninikip ng dibdib. Baka naman wala lang yun. Ano ka ba? Hindi isusugod si Itay sa ospital kung hindi seryoso ang sakit niya. Anong gusto mong gawin? Kailangan kong umuwi sa amin. Kailangan kong makita si Itay. Di umuwi ka sa inyo. Iiwan ko muna sa iyo ang mga anak natin. Ano? Hindi pwede. May trabaho ko bukas. May trabaho ka pa pala, pero ilang araw ka rin hindi umuwi dito. Nagpalipas lang ako ng init ng ulo. Ikaw na nga itong nagsinungaling sa akin. Ikaw pa ang mainit ang ulo. Kung umuwi ka na ngayon. Isama mo na lang yung mga bata. Mabuti pa nga siguro, kesa naman pabayaan mo lang. Itong huling araw pa naman, laging mainit ang ulo mo sa kanila. Alam mo naman kasing pagod ako sa trabaho. Hindi mo man lang sawayin na wag maingay. Bigyan mo na lang ako ng pamasahe para makauwi kami sa amin. Ang sabi mo? Uuwi ka tapos wala ka naman palang pera?
Alam mo namang wala akong pera, di ba? Dahil wala akong trabaho. Yan ang nga sinasabi ko sa'yo eh. Ayaw mo kasing dumiskarte mag-isa. Pwede ba, Kenneth? Huwag mo nang ipamukha sa akin yan. Bigyan mo na lang ako ng pamasahe namin kahit papunta lang. Baka hindi ko naabutan ng buhay si tatay. Wala akong pera dito. Anong wala? Di ba may ipon ka? Saan na napunta yon? Akin lang ang perang yun. Wala kang pakialam dun. Nagmamakaawa naman ako sa'yo, Kenneth. Naghihingalo ang tatay ko. Kailangan kong makauwi sa amin. Ang ingay mo naman. Makaalis na nga muna. Kenneth! Kenneth! Saan ka pupunta? Bumalik ka rito! Kenneth! Napaiyak na lang ako pero agad ko ding pinigil dahil nag-iiyakan na rin ng mga anak ko. Niyakap ko na lang sila para tumahan. Nang mga oras na yon, abala si Kenneth sa pagtipa sa cellphone niya habang naglalakad palabas ng eskinita. Mababangga sana siya sa taong bigla na lang sumulpot kung hindi siya tumigil sa paghakbang niya. Eh, Pambi, kayo na naman. Oh, kararating mo lang eh. Aalis ka na naman. Eh, wala kayong pakialam. Napakabait na nga ng asawa mo, nagagawa mo pa siyang lokohin. Madali lang namang solusyonan ang problema kung sa tingin mo, napapabayaan na niya ang sarili. Hindi ko kailangan ng opinyon nyo. Sa kanya nyo na lang sabihin yan. Baka karmahin ka sa ginagawa mo. Ngayon ka lang masaya pero darating ang panahon. Babalik sa'yo ang ginawa mo. Ninyo ng babae mo kay Trina. Talagang inuubos mo ang pasensya ko, ha? Huh? Bastos ka talaga. Walang galang. Bakit mo ako tinulak? Tama lang yan sa'yo. Masyado kang pakialamera. Pagbabayaran mo ang ginawa mong to sa akin. Hindi ako nagpapatawad basta-basta. Wala akong pakialam sa sinasabi mo. Lalo mong sinira ang araw ko. Ambang itutulak ulit ni Kenneth ang matandang babae sa tangka nitong bumangon nang matigilan siya. Noon niya lang napansin na marami ng tao sa paligid. Hindi maganda ang tingin sa kanya ng mga yon. Mukhang nakita ang ginawa niyang pagtulak sa matanda. Sinulyapan niya muna si Aling Marites bago mabilis na umalis. Nakarating naman sa akin ang ginawa ni Kenneth at hindi ko yun nagustuhan. Kahit ganun si Aling Marites, wala siyang karapatan na saktan yun. Dala ang mga anak ko, pumunta ako sa bahay niya na malapit na sa may labasan. Akmang kakatok pa lang ako nang biglang bumukas ang pinto. Hayaan mo munang maglaro sa lapag ang mga bata. Malilikot po kasi ang mga anak ko eh. Malikot talaga ang mga nasa ganyang edad. Kapag lumaki na sila, mawawala din yan. Kaya nga po pala kami nandito dahil sa ginawa ng asawa ko. Ang bilis talagang kumalat ng balita, no? Aling Marites, ako na huwang humihingi ng dispensa sa ginawa niya. Hindi naman siya ganun dati eh. Baka pagod lang siya sa trabaho. Ganon ang totoo niyang ugali. Hindi na lang niya maitago. Bago ho kami magpakasal, kilala na namin ng isa't isa. Kaya alam kong merong dahilan ng pagbabago niya. Eh handa ka naman ba kung sakali na malaman ang dahilan ng pagbabago niya? Kahit hindi ho siguro ako handa, wala naman akong magagawa kung dumating man ang sandaling yun eh. Hindi mo kailangan humingi na dispensa sa akin dahil asawa mo naman ang may atraso sa akin eh. Ayoko lang po kasi na merong nakakaaway ang asawa ko. Palalampasin ko ang ginawa niya alang-alang sa'yo at sa mga anak ninyo. Salamat po sa inyo. Aalis na rin ho kami. Sandali lang iha. Bakit ho? Nararamdaman kong meron pang bumabagabag sa'yo eh. Baka makatulong ako sa'yo. Meron nga ho. Kanina, tumawag ang kapatid ko. Sinabi niyang nasa ospital ang tatay namin. Gusto ko sanang umuwi kaya lang wala po akong pera eh. Yan talaga ang mahirap kapag wala kang pera. Pahihiramin na lang kita. Po, gagawin niyo talaga yun? Oo naman. Kaya lang wala po akong trabaho.
Hindi ko alam kung kailan ko kayo mababayaran. Hindi pa naman ako naniningil eh. Sige na, maghanda na kayo para makauwi na kayo ng mga anak mo. Importanteng makita mo ang iyong ama. Salamat po, Aling Marites. Paano ko po ba kayo pasasalamatan? Huwag mo munang isipin ang bagay na yon. Magbadali ka na. Biglang lumambot ang puso ko at tuluyan nang naglaho ang inis ko kay Aling Marites. Hindi ko akalain kung sino pa ang taong kinaiinisan ng marami dahil sa pagiging mahadera. Siya pa pala ang tutulong sa akin. Hanggang sa makaalis ng bahay, hindi umuwi si Kenneth. Inila ko na lang ang buong bahay. May sarili naman siyang susi kaya makakapasok siya. Lingid sa akin dahil sa biglang pag-alis nito kanina. Hindi nadala ang susi na nasa bag niya. Trina! Ano ba? Buksan mo yung pinto! Kanina pa ako nilalamok dito! Huwag mong ubusin ang pasensya ko! Ay, sino bang... Oh, Kenneth, ikaw lang palang maingay dyan eh. Pasensya na po kayo, Mang Tino. Ayaw po kasi akong pagbuksan ng asawa ko eh. Wala kasing tao dyan. Ho? Bukas po ang ilaw ah. Baka nakalimutan lang patayin ng asawa mo. Kanina kasi nagmamadali silang umalis ng mga anak niyo eh. May dala silang malaking bag. Alam niyo po ba kung saan sila nagpunta? Tinatanong ko nga kung saan sila pupunta. Ang sabi, uuwi sa kanila dahil nasa ospital ang ama. Ganun po ba? Hindi mo pala alam? Hindi po eh. Pupuntahan ko na lang po yung may-ari ng bahay para manghiram ng susi. Naiinis naman naglakad palayo si Kenneth. Makailang beses din niyang sinipa ang bato sa dinadaanan. Malayo-layo pa naman ang bahay ng may-ari ng inuupahan namin. Pagdating doon, nalaman niyang wala ang buong pamilya at nasa bakasyon. Buwisit talaga. Kapag minamalas ka nga naman, hindi pa naman ako pwedeng makipagkita kay Christina. Lalo na umuwi dun sa amin. Mabuti na lang hindi nagligalig ang mga anak ko sa bus. Mabilis din ang naging biyahe namin. Umuwi muna ako sa bahay para iwan ang mga bata sa kapatid ko. Pagdating sa ospital, naroon si inay at isa ko pang kapatid. Gising na rin ng mga sandaling yun si Itay. Kumusta na po kayo, Tay? Okay na ako. Bakit ka pa umuwi? Sabi ko sa nanay mo na tawagan ka uli para hindi ka na pumunta rito. Nasa biyahe na po kami nun. Sigurado ba kayong okay na kayo? Oo naman. Makakalabas na nga ako bukas eh. Okay naman kasi lahat ng laboratory test ko. Ay, salamat naman. Sabi ko sa inyo tigilan nyo na ang paninigarilyo nyo. Yan din nga ang sabi ng nanay mo at mga kapatid mo eh. Tay, may sinabi po pala si nanay kaninang pagdating ko. Meron daw kayong sasabihin? Oo, iha. Yun din sigurong dahilan kung bakit sumikip ang dibdib ko. Dahil sa sama ng loob. Pakiramdam ko, trinaydor tayo ng buong pamilya nila. Ano po ba ang ibig niyong sabihin? Nung una nagkahinala na ako. Kaya nang malaman ko na nasa kanila na naman si Kenneth, pinuntahan ko sila. Sa harapan ng pamilya ng asawa mo, kitang-kita ko ang paglalambingan nila. Kahit na sino mararamdaman na may relasyon sila. Si Kenneth po, may babae. Sinong kabit niya? Si Christina. Hindi, Tay. Hindi magagawa sa akin ni Kenneth yan. Masakit mang tanggapin. Pero yun ang totoo. May ibang babayang hayop mong asawa. At yung pangkababata niya na may asawa rin. Paano niya nagawa sa akin to? Lahat ginawa ko para sa kanya. Sa loob ng ilang taong pagsasama namin, pinagsilbihan ko siya. Umiyak ka lamang. Pero ayoko nang makikipagbalikan ka pa sa asawa mo. Pero Tay, paano ang mga anak namin? Ayoko pong lumaki sila na walang ama. Lintik na yan. Niloloko ka na nga ng asawa mo. Yan pa rin ang iniisip mo. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko kanina?
Alam ng buong pamilya niya ang ginagawa sa iyo ng asawa mo. Mas gugustuhin ko pang lumaki ng walang ama mga apo ko kaysa patuloy kang makisama sa manlolokong yon. Gusto ko pa rin pong makausap si Kenneth. Kailangan kong marinig ang panig niya. Bahala ka. Pero wag mong isasama ang mga apo ko pagbalik ng Maynila. Hindi rin ako papayag na kunin niya at ng pamilya niya ang mga bata. Dadaan muna sila sa ilalim ng bangkay ko. Nang makauwi si Itay sa bahay, nagpaalam naman ako na uuwi muna ng Maynila. Gusto ko sanang isama ang mga anak ko. Pero matigas ang kagustuhan ng mga magulang ko na maiwan sila. Huwag mo akong subukan, Trina. Itatakwil kita oras na ipilit mo ang gusto mo. Akala mo yata hindi ko alam ang balak mo. Kung gusto mong magpakatanga sa lalaking yon, ikaw na lamang. Huwag mo nang isali ang mga apo ko. Umuwi ako sa Maynila na mag-isa. Ilang araw lang ako nawala, naging makalat na ang buong bahay. Tambak na rin ang labahan na halos lahat kay Kenneth. Gabi na nung dumating siya. Bahagya pa siyang nagulat nung magbukas siya ng ilaw, nandun ako sa sala. Oh, kailan ka pa dumating? Kanina lang. Bakit naman nakapatay ang ilaw? Kanina ka pa pala nandito. Baka kasi kapag nalaman mong nandito na ako, bigla kang hindi umuwi. Trina, hayaan mo muna ako magpaliwanag. Sagutin mo na lang lahat ng tanong ko, Kenneth. Yung totoong sagot at walang paligoy-ligoy. Nasaan nga pala yung mga anak natin? Huwag mong ibahin ang usapan. Trina, May relasyon ba kayo ni Christina at alam yon ng pamilya mo? Sigurado ako na nung aksidente, hindi pala. Nung kasal ng kapatid mo, magkasama kayong dalawa ng babaeng yon. patawarin mo ko. Hindi ko sinasadya na lokohin ka. Basta na lang nangyari na nawala ang pagmamahal ko sa'yo. Dahil basta pumangit na ako, tumaba at nawala ng pagiging makinis ng kutis ko. Nawala na lang ba ang pagmamahal mo? Dahil losyang na ako sa paningin mo. Siguro nga dahil doon. Ikaw rin naman ang may kasalanan eh. Pinabayaan mo ang sarili mo. Hindi mo man lang ba naisip na kaya ako nagkaganito? Dahil mas inuna kong pangangailangan nyo kesa sa sarili ko. Pwede kong gawin ang ginagawa ng ibang babae dyan, pero hindi ko ginawa. Dahil ikaw ang inuuna ko. Ang pangangailangan mo. Tapos sasabihin mo sa akin, kasalanan ko kung bakit ka ng babae. Bakit si Christina kahit may mga anak, nagagawa pa rin ingatan ng sarili? Wala ka na bang gagawin kundi ikumpara ko sa babaeng yon, ha? Siya, may katuwang siya sa pag-aalaga ng mga anak niya. Samantalang ako, solo ko lahat. Dahil may pera ang asawa niya na Seaman, marami siyang panluho sa katawan niya. Ikaw nga, kahit pambili ng pulbo, hindi mo man lang ako mabilhan. Patawarin mo ko kung nasaktan kita. Mabuti na rin siguro na nakapag-usap tayo ngayon. Uuwi na ako sa atin at balak na rin namin magsama ni Christina. Nabulag ka sa angking ganda niya. Pati pamilya mo, nasilaw sa pera ni Christina. Kaya kinukonsinti ang ginagawa mo. Sa palagay mo, kaya mong tapatan ang asawa niya, ha? Ang pera niya? Iiwan ka rin ni Christina kapag wala ka nang maibigay. Mahal namin ni Christina ang isa't isa. Yun ang mahalaga. Akala ko, akong tanga sa ating dalawa. Yun pala, mas tanga ka pa. Ipagpapalit mo ang pamilya natin sa babaeng hindi mo nga alam kung kayang tagalan ng hirap sa piling mo. Tama na. Kahit ano pa sabihin mo, hindi mo na mababago ang isip ko. Pagkatapos kong marinig ang lahat ng sinabi mo, wala akong balak na habulin ka. Tandaan mo lang, Kenneth, hindi mo na makikita pa ang mga anak mo. Wala rin naman akong balak maghabol sa mga anak natin eh. Isa kang malaking duwag! Tandaan mo, may karma lahat ng ginawa niyo sa akin. Lahat ng kasabwat mo sa panloloko sa akin, magbabayad ng mahal!
Nakasunod lang ako ng tingin kay Kenneth habang inaayos niya ang mga gamit niya. Tahimik lang akong lumuluha. Wala na rin naman akong sasabihin sa kanya. Puno na lang ng sama ng loob at galit ang dibdib ko. Sinisisi ko rin ang sarili ko kaya niya ako iiwan. Nang matapos siyang magligpit, walang paalam na lumabas siya ng bahay. Inayos ko lang ang sarili ko at saka lumabas din. Sa tinitirhan ni Aling Marites ako pumunta. Ganon talaga ang mga lalaki. Hindi makontento sa iisang babae. Madaling magpatukso. Gusto kong gumanti sa lahat ng ginawa nila, Aling Marites. Pati pamilya niya, trinaydor ako. Sigurado ka ba na gusto mong gumante? Opo, hindi ko lang alam kung paano. May alam ako pero masyadong delikado. Baka pagsisihan mo. Sila nga hindi nagsisisi sa ginawa nila sa akin eh. Dapat lang silang magbayad. Aling Marites, nagmamakaawa ho ako sa inyo. Tulungan niyo ako kung paano makakaganti. Kaya kitang tulungan sa pamamagitan ng kaalaman ko sa itim na mahika. Kukulamin niyo po sila? Oo, lahat ng kasabwat ng asawa mo sa panloloko sa'yo. Gawin niyo na po. Gusto ko silang maghirap gaya ko. Kapag nasimulan ko na ang orasyon, wala nang bawian. Kahit lumuhod ka pa sa akin, hindi na natin maibabalik ang dati. Kaya kailangan mong pag-isipang mabuti. Buo na po ang desisyon kong gumanti. Kung ganon, ibigay mo sa akin lahat ng litrato ng mga taong gumawa sa'yo na masama. Salamat po, Aling Marites. Tatanawin kong malaking utang na loob ang gagawin niyong ito. Pagkatapos ng gagawin ko sa kanila, kailangan harapin mo ang bagong buhay ng buong tapang. Habang nagtatagumpay ka at umaangat, siya namang pagbulusok nila pababa. Habang nagsasagawa ng ritual si Aling Marites, tahimik ko lang pinanonood ang ginagawa niya. Nakita ko kung paano niya patakan ng kandila ang mga mukha ng nasa litrato. Habang patuloy sa pagbulong ng salitang Latin. Nakita ko rin ang paglapit ng napakarami at iba't ibang insekto. Parang may isip ang mga yon na nakikinig sa kanilang Panginoon. Nang sumunod na araw, inayos ko na rin ang mga gamit namin. May lungkot akong naramdaman sa pag-alis ko sa bahay na yon na ilang taon rin naming tinirhan. Iba pa rin kapag kasama mo ang sariling pamilya. Kayo po ba walang pamilya? Meron akong anak pero may sarili na rin siyang pamilya. Hindi naman niya ako pinababayaan eh. Kaya po pala kahit hindi kayo magtrabaho, nakikita ko na maayos naman ang buhay niyo. Sana sa pagkikita natin ulit, matagumpay ka na sa buhay. Kalimutan mo na ang mga taong nanakit sa'yo. Hayaan mo ang karma ang maningil sa kanila. Opo, maghahanap na rin po ako ng trabaho para masuportahan ko ang mga anak ko. Sa kanila ko nalang ibubuhos lahat ng pagmamahal ko. Tama nga yan. Sarili at mga anak na lang muna ang mahalin mo. Mahigpit ko pang niyakap si Aling Marites. Nangako ako sa kanya na kapag may oras, dadalawin ko siya. Nahuli ko pa siyang nagpunas ng luha. Hindi ako makapaniwalang sa maikling panahon naging malapit kami sa isa't isa. Sino ang mag-aakala na ang kinaiinisan ko siya pa pala ang tutulong sa akin at magiging sandalan ko. Pagdating sa amin, malugod naman akong tinanggap ng pamilya ko. Nangako sila na tutulungan ako para makabangon muli. Hindi po ba kayo pinahihirapan ng mga apo nyo? Nako, hindi. Kita mo nga mula na dumating kayo. Naging masaya na uli ang bahay na ito dahil sa tawanan ng mga bata. Salamat po, Tay, ha? Dahil kayo ang naging karamay ko para makabangon muli. Pamilya tayo, anak. Natural lamang na kami ang dadamay sa'yo. Maiba ako. Kumusta ang trabaho mo? Mabuti naman po. Wala na akong mahihiling pa. Ang sarap talaga na may sarili kang pera. Sa nakikita ko, nakalimutan mo na si Kenneth. Kinalimutan ko na po talaga siya. Mula nung piliin niya si Christina. Kung ganun hindi ka na maapektuhan kung mapag-uusapan sila.
Huwag niyo pong sabihin na nakikibalita pa rin kayo sa kanila. Hindi naman ako kundi ang nanay at mga kapatid mo. Ano naman po ang nalaman niyo sa kanila? Hayun, parehong wala ng trabaho si Kenneth at Christina ngayon. Sa pagkakaalam ko po may negosyo sila. Nalugi raw kasi maluho naman yun si Christina. Mula nung magsama sila ni Kenneth, pinuto na rin ang asawa niyang suporta sa kanya. Kinuha na rin sa kanya mga anak niya. Kung ganun po pala, nag-uumpisa na ang karma sa kanila. Maghintay lang kayo, Tay. May mas matindi pang mangyayari sa pamilya nila. Lagi na ako nakikibalita sa nangyayari kay Kenneth at sa pamilya niya. Natutuwa ako tuwing nalalaman ko kung gaano sila nahihirapan ngayon. Isang umaga habang papasok ako sa trabaho ko, hindi ko alam na muling magkukrusan landas namin ni Kenneth. Trina, hindi kita nakilala. Dahil ba maayos ang pananamit ko? At nakasuklay ang buhok? Ay, saan nga pala ang punta mo? Papasok sa trabaho. Saan ka nagtatrabaho ngayon? Manager ako ng isang sikat na bake shop sa bayan. Ganun ba? Ang taas naman ang posisyon mo. Bakit naman? Napag-aral naman kaming magkakapatid ng mga magulang namin. Hindi ko nga lang nagamit. Dahil mas pinili kong mag-asawa agad at maging ulirang may bahay. Natutuwa ako para sa'yo. Kumusta na nga palang mga anak natin? Nasa maayos silang lagay, kahit wala ka sa tabi nila. Sana payagan mo kung madalaw sila. Pasensya ka na, Kenneth, ha? Hindi ka na kasi welcome sa bahay namin O paano? Nagmamadali kasi ako. Teka lang, Trina. Huwag ka muna umalis. Ano pa ba ang kailangan mo? Inaabala mo na ako Baka may alam kang trabaho na pwede kong pasukan. O baka hiring kayo. Pasensya ka na. Wala akong alam. Magtanong ka na lang sa iba. Puno ng panlulumo ang mukha ni Kenneth at may nabasa din ako na panghihinayang. Kinapa ko sa dibdib ko kung meron pa akong nararamdaman sa kanya. Wala na talaga. Mabisa nga ang orasyong ginawa sa akin ni Aling Marites. Mabilis ko nakalimutan ang pagmamahal ko kay Kenneth. Hindi ko lang inaasahan na sa kabila ng ginawa niya may lakas pa siya ng loob na magpakita sa bahay namin. Si tatay ang nakaharap niya at dinig na dinig ko ang pag-uusap nila. Saan ka ba kumukuha ng kakapalan ng mukha para magpakita pa rito? Gusto ko lang pong dalawin ang mga anak ko. Bakit ngayon pa kung kaya wala ka ng trabaho? Kung gusto mo silang makita, kailangan may pang-suporta ka rin. Wala po kasi akong trabaho ngayon. Yun naman pala di umalis ka na rito. At huwag ka na magpapakita kahit na kailan. Alang-alang lang sa mga apo ko. Kaya hanggang ngayon nakatayo ka pa rin sa harapan ko. Ayoko na mawalan sila ng lolo. Wala na nga silang ama. Pati ako mawawala sa kanila. Dahil pwede kitang patayin dito mismo sa loob ng bakuran ko. Huwag niyo naman pong ipagkait sa akin ang mga anak ko. Kung kinakailangan pong paabutin natin sa korte para... Napakayabang mo. Wala ka nang pere. Akala mo may panggastos ka? Huwag mo sanang kalilimutan na ikaw ang unang nang iwan sa pamilya mo dahil sa ibang babae. May mga ebidensya kami. At hanggang ngayon, nasa bahay niyo ang kabit mo. Napag-isip-isip ko na po na mali ang ginawa kong pag-iwan sa pamilya ko. Huli na ang lahat. Wala ka nang babalikan na pamilya. Hindi niyo po ako pwedeng tanggalan ng karapatan sa pamilya ko. Subukan mo ako, Kenneth. Lumabas na rin si Inay at magkatulong sila na pinaalis si Kenneth. Lalo lang ako nakaramdam ng inis sa ginawa niya. Hindi na talaga niya iginalang ang mga magulang ko. Tuwing pumupunta siya, wala nang humaharap sa kanya. Kahit paulit-ulit siyang tumawag, wala ni isa ang lumalabas sa amin. Akala ko nga sumuko na siya dahil hindi na siya nagpupunta. Yun pala, meron nangyaring masama sa pamilya nila. Patay na raw ang kuya ni Kenneth. Ano? Ano hong kinamatay ni Kuya Benji? Nagis na lang daw nila sa kwarto na wala ng buhay. Nabubulok na at pinipipiyasa na ng mga insekto ang katawan. Kulang po ang ikinamatay ni Kuya Benji. Yun din ang hinala ko. Tay, naaalala ko.
Nakasabwat din siya ni Kenneth sa panluloko sa akin. Nagpanggap pa siyang naaksidente. Yun pala, ikakasal lang siya. Ayaw lang niya akong papuntahin. Gumawa pa siya ng kwento. Ayan tuloy, natuluyan na siya. Mukhang nagbabayad na sila sa ginawa nila sa'yo. Habang nakaburo lang kapatid ni Kenneth, inatake naman sa puso ang ama niya. Ilang araw na raw na masama ang pakiramdam nito dahil sa pagkamatay ng paboritong anak. Naitakbo pa naman sa ospital. Pero ilang sandali lang idineklara na rin patay. Pagkatapos ng libing ng mag-ama, hindi na makausap ang nanay ni Kenneth. Maging ito gusto na rin sumunod sa mag-ama. Para bang sunod-sunod na kamalasan ang dumating sa pamilya nila. Nagkasakit na rin si Christina. Pumangit ang balat nito at biglang bumagsak ang katawan. Sumusuka na rin to ng dugo kaya kinailangan isugod sa ospital. Ibinalik na rin siya ni Kenneth sa magulang. Dahil hindi naman niya kayang tugunan ng pagpapagamot dito. Parang isinumpa ang pamilya nila dahil sa sunod-sunod na kamalasan nila sa buhay. Habang tayo po, inuulan ng swerte. Mukhang masaya ka pa yata sa paghihirap nila. Tay, masaya lang po ako. Dahil naranasan na nila ang naramdaman ko noon. Mas matindi nga lang ang nararanasan nila. Ang balita ko pa, kinuha ng isang kapatid ang binan mo para mas maalagaan. Ibebenta na rin daw ang bahay nila. Pero wala naman daw gustong bumili dahil naniniwala ang ilan na sinumpa ang bahay na yon. Kahit sino naman po, hindi bibilhin ng bahay na naging pugad ng kasalanan. Meron pa pala, iha. May sakit na rin daw si Kenneth. Mukha raw nahawa kay Christina. Ganun din kasi nangyayari sa kanya. Mula po ngayon, ayoko nang makarinig ng balita tungkol sa kanila. Sapat na malaman ko na naghihirap na sila. Nang mga oras na yun, nag-iisip na rin si Kenneth sa nangyayari sa kanyang pamilya. Nararamdaman niya kasi na hindi basta nagkataon lang ang lahat. May sumumpa sa kanila. Iisang pamilya lang naman ang naisip niya na gumawa nun. Maaga pa lang nang bubulahaw na siya sa amin. Hinarap naman siya ni Itay. Talaga bang wala ka na sa tamang katinuan, ha? Alam ko na kayo ang sumumpa sa pamilya ko. Mga lahi kayo na mangkuulam. Dahan-dahan ka sa sinasabi mo. Baka ipadampot kita sa maling paratang mo. Kayo lang naman ang may matinding galit sa akin dahil sa ginawa ko sa anak nyo. Ilang beses nyo na rin akong pinagbantaan. Kung hindi ko lamang iniisip ang mag-iina mo, tinutuo ko na ang banta ko sa'yo. Sana noong ko pag ginawa, hindi yung sa loob ng 2 taon, mas pinili namin ang manahimik. Ikaw itong nanggugulo sa amin. Oo nga naman, Kenneth. Marami ang nakakaalam na tahimik lang kaming namuhay. Ikaw itong basta na lang sumulpot dito para maghabol. Kung gusto ka namin gantihan, sana noon pa. Marami kayong atraso sa ibang tao. Hindi nakakapagtaka na marami ang gustong gumanti sa inyo. Malakas ang kutob ko na kayo ang nasa likod ng nangyayari. Kaya umamin na kayo. Tatawag lamang ako sa barangay para magpapunta ng mga tanod dito. Sawang-sawa na ako sa panggugulo ng taong to. Mabuti pa nga, Tay. Talaga bang wala ka nang natitirang konting pagmamahal sa akin? Wala na. Matagal nang naglaho ang pagmamahal ko sa'yo. Puro galit ang natitira dito sa dibdib ko. Dahil sa ginawa mo sa akin. Tignan mo ako. Pinarurusahan na ako. Alam mo ba lantang gulay na ngayon si Christina? Hindi malayo na maging gaya ko na rin siya. Kung totoo man na nakukulam ka, sana naghanap ka ng albularyo. Hindi yung inuuna mo ang paggugulo mo rito. Nagpatingin na ako. Kaya nga nalaman ko na may kumukulam sa akin. Isang matandang babaeng nakikita ng albularyo. Sino siya, Trina? Ang nanay mo ba? Huwag mong pagbibintangan ng nanay ko. Sinasabi ko sa'yo, nadadagdagan ang kasalanan mo sa akin. Walang nagawa si Kenneth kundi ang umalis na lang. Nang gabing yun, hindi ako makatulog. Paulit-ulit kasing bumabalik sa isip ko ang itsura ni Kenneth. Bigla akong naguluhan hindi dahil may nararamdaman pa ako sa kanya. Siguro binabagabag na ako ng konsensya ko. Hindi ka ba makatulog? Opo,
Iniisip ko kasi ang nangyayari. Alam mo bang hinihintay ko lamang na magtapat ka sa akin? Alam ko na may kinalaman ka sa nangyayari kay Kenneth at sa pamilya niya. Alam niyo po, Anak kita. Kilala kita mula pagkabata. Hindi ka pa nagsasalita. Alam ko na ang iniisip mo. Patawad, Tay. Nadala po kasi ako ng matinding galit eh. Pagkatapos kasi ng ginawa ko, ganito pa ang gagawin nila sa akin. Nauunawaan kita, anak. Pero masama ang kumapit sa dilim. Lalo ka lamang nitong hihilahin papunta sa kasamaan. Gusto mo ba yun? Ayoko po, Tay. Hinayaan mo na lamang sana ang Panginoon na magparusa sa kanila kaysa gumamit ka ng itim na mahika na mula sa dyablo. Para mo na rin kasing ibinenta ang kaluluwa mo, anak. Ano po ang gagawin ko, Tay? Bumalik ka sa taong nilapitan mo para magsagawa ng orasyon. Baka pwede pa niyang bawiin ang sumpa. Hindi ko ito ginagawa para kay Kenneth. Ginagawa ko ito para sa iyo, anak. Gusto kong iligtas ang kaluluwa mo. Opo, Tay. Bukas na bukas din eh. Luluwas ako. Magbubukang liwayway pa lang nang lumuwas ako ng Maynila. Nagpunta ako sa tinitirhan ni Aling Marites. Malaki ang pagkakangiti niya sa akin nang makita ko. Masaya din ako makita ang may edad ng babae. Hindi ko pa man sinasabi ang sadya ko, alam na agad ni Aling Marites. Inaasahan ko na yan. Aling Marites, pwede niyo po bang bawiin ang sumpang ibinigay niyo kay Kenneth at kay Christina? Para sa'yo, gagawin ko. Ayoko rin mawalan ng ama ang dalawang bata. Maraming salamat po. Huwag ka na malungkot. Mawawala na rin ang bisa ng kulam sa kanila. Alam pala ni Itay ang ginawa ko. Hinihintay lang niya na magtapat ako. Ganun talaga ang mga magulang. Kilalang kilala nila ang mga anak nila. Kumusta na po kayo rito? Mabuti naman. Hinihintay lang talaga kita. Paalis na rin ako sa lugar na ito. Gusto kasi ng anak ko na pumisan na ako sa kanya. Masaya po ako para sa inyo. Alam ko na gusto nyo ring makasama ang anak nyo. Nagbalik loob na rin ako sa Panginoon. Hindi na ulit ako gagawa ng orasyon na magpapahamak sa ibang tao. Nang mga oras na yon, binawi na ni Aling Marites ang sakit kina Kenneth at Christina. Saksi rin ako nang sunugin niya ang mga kagamitan na ginagamit sa kulam. Maging ang mga insekto, naging abo silang lahat. Bago umalis, niyakap ko pa si Aling Marites. Alam kong yun na ang huli naming pagkikita. Pero sa kaibuturan ng puso ko, umaasa ako na magkikita pa rin kami balang araw. Galing dito si Kenneth. Pagkagising daw niya kanina, magaling na siya. Yun lang po ba ang sinadya niya? Humingi rin siya ng kapatawaran sa amin ng nanay mo. Nakiusap din siya kung pwede daw niyang makita yung dalawang bata. Pinagbigyan ko na dahil nakikita ko naman na tao sa puso niya ang kanyang paghingi ng tawad. Mabuti naman at magaling na siya sa sakit niya at natuto siyang magpakumbaba. Gusto ko rin niya na makausap bago daw siya umalis. Saan daw po siya pupunta? Susundan daw niyang nanay niya para maalagaan. Hindi pa man kami natatapos mag-usap ni Itay, dumating na si Kenneth. Iniwan muna kami sandali ni Itay para makapag-usap. Aalis ka raw? Oo. Baka matagalan pa bago ako bumalik. Sana nga gumaling na si inay. Ipagdarasal ko ang agarang paggaling ng inay mo. Salamat. Alam ko na malaki ang kasalanan namin ng pamilya ko sa'yo. Sana balang araw, mapatawad mo kami. Pinapatawad ko na kayo. Ayoko rin kasi na mamuhay na puro galit ang nasa puso ko. Gusto ko maging masaya ka. Kung sakali na makahanap ka ng iba, asahan mo na hindi ako magiging hadlang. Huwag mo lang sanang ipagkait sa akin ng mga anak ko. Hindi ko gagawin yun. Mag-iingat ka lagi. Ikaw din. Mahigpit pa kami nagyakap ni Kenneth bilang pamamaalam.
Nang tumalikod siya, nakaramdam ako ng labis na lungkot. Tinanaw ko pa siya hanggang mawala siya sa paningin ko. Minsan talaga, kapag hindi nakalaan sa atin ng isang tao o bagay, gagawang may kapal para mawala sila sa atin. Ibig po bang sabihin, ginamit lang si Christina para mawala sa akin si Kenneth? Ganun na nga. Kung hindi kayo nagkahiwalay ni Kenneth, hanggang ngayon miserable pa rin ang buhay mo. Sa totoo lang po, Tay, mas nag-i-enjoy ako sa buhay na meron ako ngayon. Kaya lang po, inaalala ko ang mga anak ko. Matatalino na ang mga bata ngayon. Balang araw maiintindihan din nila kung bakit magkahiwalay kayo ng kanilang ama. Salamat po, Tay, ha. Hindi niyo po ako pinabayaan. Kahit pamilyado na kayo magkakapatid, tungkulin pa rin namin na gabayan kayo sa abot ng aming makakaya. Napakaswerte po namin sa inyo. Wala po kayong katulad. Kung hindi siguro sa pangaral ni Itay, hanggang ngayon nalulunod pa rin ako sa paghihigante. Siguro hindi pa rin nalilinawan ng isip ko na masama ang ginagawa ko. Iba talaga kapag may gabay tayo ng mga magulang. Sila pa rin ang nagiging sandalan natin sa mga panahon na lubog tayo sa problema at nagiging ilaw tuwing madilim ang nilalakaran natin. Kaya dapat lang na mahalin natin ang mga magulang natin hanggang sa huling sandali nila sa mundong ito. Dahil balang araw kung anong nilakaran nila, yun din ang tatahakin natin. Marami ako natutunan sa karanasan kong ito, Miss Gwen. Alam ko ganun din si Kenneth na masaya ng kasama ang nanay niya. Kailanman hindi magiging masaya ang isang pagsasama na bunga lamang ng mga nakaw na sandali. At may mga taong nasasaktan. Sana po kapulutan ng aral ang kwento kong to. Lalo na nang may mga pamilya na, pero hindi makontento sa asawa at naghahanap pa rin ng iba. Wakas. Salamat po, Tay, ha. Dahil lagi kayong nandyan para sa akin. Basta tandaan mo, kahit na may asawa ka na, nandito pa rin ako kapag kailangan mo ng tulong o di kaya payo.